Ayan, good day po mga master. Welcome back na naman sa isa na namang panibagong Lala Move serie natin, no? So ngayon lang ulit tayo pabiyahe after many days. Kasya. Ayan, so sakto lang, 120. Ito yung full tank. So ito na nga po mga master, nagkamali ako ng pick up. Actually, ang plano ko mag short ride lang. Kaso lang mga master, may nakita ako dalawang Marikina. No, dalawang booking na Marikina. Magkatabi lang. Sabi ko, sayang naman, 'di ba? 232 tsaka 220. So pinick up ko ngayon. Ang malupit, pagka pick up ko ng isa, pumasok yung isa. Yung pangalawa, hindi na nakaproceed dahil nawalan ako ng internet connection. So yun po ang kaganapan ngayon mga master. So meron na tayong papuntang Marikina, isa. Ngayon hahanapan ko ng kasabay to. Sayang kasi yung isa kanina eh. So yan tuloy, wala tuloy tayong kasabay papuntang Marikina. Plano ko mag short ride lang muna. Nainganyo ako sa dalawang Marikina na magkatabi. Siguro merong dalawa kaming rider. Nagunahan kami dun sa isa. Lechugas niya. Siguro siya nag-swipe sa isa, balak niya rin swipe yung nakuha ko. Ako naman dito sa kabila. Ayan, tuloy. Tag-isa tuloy kami. So, ito mahirap mga master kapag long ride kasi ang hirap hanapan ng kasabay, no? So meron dito mga opposite side. Binyan, ganyan. So papatusin ko na yung tawag nito. Papatusin ko na yung Pasig kung may makikita tayong Pasig. Napahamak tuloy tayo mga master. Update ko na lang kayo mamaya. Alright. So ayan mga master. Salamat na nakuna natin ang kasabay yung natin, yung booking natin. So ayan, meron na tayong kasabay Marikina, tapos ito Taguig. Pwede na to, 173 tsaka 232. So let's go. Pick upin na natin to mga master. Ayan, nagkaroon din ng kasabay. Bala ko nang i-cancel kasi wala akong makuhang booking na isasabay. Pero buti na lang may sabi ko bigyan ko na ng 10 minutes eh. Ayan, may pumasok namang isa. Ito sa ating drop off. Saan kaya to banda? Our destination daw is on the lake. Ay, ba yun? Ito na nga. Ayan. Pagkain pala to. Ha? Oo, Pasig. Pasig. Capitol Drive, tama. Oh, matatapon yan eh. Yan. Hindi naman niya mainita ng kuya. Hindi. Master, nandito na tayo sa ating pick up. Tawagan na natin yung ating
Ayan. Saan pipirma? Nakilala tayo ni Manong Guard dun sa entrance kanina. Shoutout sa kanya. Lakas ng hangin. Dala ng eroplano. Mga master, papunta na po tayo sa sa isa nating drop off dito sa may Taguig. So dahil nandito tayo ngayon sa Lalamove mga master, gusto ko lang i-share sa inyo kasi meron ako napanood na video, no? Awareness lang to sa mga rider natin, na kapwa rider natin, para hindi ho kayo matulad sa ganito. Meron ako napanood na vlog ni Colonel Busita nung nakaraan. Actually nakaraan ko pa sana gagawa ng ng reaction video, kaso lang wala akong time, so isasama ko na dito sa natin. So doon sa mga rider na bumabiyahe, alam naman natin mga master, unang-una, bawal po talaga yung magsakay ng mga buhay, no? Buhay na tao. Bawal magsakay ang buhay na hayop mga master. So tandaan niyo po yan, bawal yung anuman mga kahit na manok, basta buhay, ganyan, bawal yan. Isda na buhay, basta kahit anong buhay, bawal po yan, asa policy yan nila Lalamove. Lalong-lalo na mga master, yung mga endangered species na syempre mga hayop. Kasi meron ako napanood na video na si Lalamove rider ay tumanggap ng booking, no? From ayaw ko, Batangas yata, Tagaytay o basta somewhere in Cavite. Tumanggap siya ng booking papuntang Lucena. And since na meron na siyang booking na isa, dalawa, kumuha pa siya ng isa para nga naman syempre hindi lugi yung biyahe niya. Aso ng mga master, yung natanggap niyang booking, entrapment pala yun. So ang nangyari po mga master, in-entrap siya ng pulis at kinulong siya. So alam naman natin na wala siyang kasalanan kasi nga dito sa Lalamove mga master, tayo ay lang naman, delivery lang naman. So kung ano yung nag-book, yun lang ang tatanggapin natin. Whatsoever, kung sino tumanggap dyan, di ba? Wala tayong kinalaman dyan, di ba? So, ang dyan, kung sino yung nagbenta at kung sino yung nagpadala, yun ang involved. So, ayan mga master, nandito na tayo sa sa ating drop off, no? Tingnan natin kung saan to dito. Dito to Bali, lang yan. Teka lang tingnan natin kung magkano. 173. May babayaran? Oo. Tawagan mo lang kaya, sir? Di ko matawagan Di ko siya mat-contact. Server unreachable. 173. Ayun pala. Ma'am, barya lang sa umaga. Wala ka bang barya? Ha? Okay na? Sige, salamat. Thank you. Ginawang 200 na ni ma'am. Ang bait. Sa akin na daw Ay, thank you, thank you. So, ayan mga master. Kaka-drop off ko lang. Tuloy natin yung kwentuhan kay Busita. Kaso lang ang napansin ko dun mga master, entrapment yung nangyari dun sa rider, no? Kasi malay ba ng rider kung, di ba, alam mo yun, kung bawal yung contraband pala, bawal pala yung yung pinadala sa kanya. Tapos talagang lang, ginawa lang siyang accomplish nung pulis. Kasi nga, ang nag-book pala yung pulis. Di ba? So parang kahit sino ang makakatanggap ng booking, talagang magiging suspect, 'di ba? Pero hindi nila tinarget yung mismong binilan nila. 'Di ba? Kasi dapat pag ganun, alam nilang bawal ibenta yung isang bagay, tawag nito.
Ang tatargetin nila yung buy bust ang mangyayari. Ang nangyari hindi buy bust eh. Entrapment operation para dun sa rider na magdi-deliver lang naman, which is tama naman na nakabook naman yung yung booking eh. Tsaka alam nung pulis na sila nag-book nun eh. Alam naman nila yan na rider walang kasalanan yan dahil booking yan eh. Kung ano lang yung lalabas dun sa app, yun lang ang kukunin ng rider. Kahit sino pwedeng maging mabiktima ng entrapment na yun eh. 'Di ba? So talagang kaya doon sa mga rider na mga mag-iingat po tayo sa ating mga pinipick up na booking, no? Kaya ako mga master, talagang sobrang napakapili ko sa lahat ng booking. Kasi ayoko mangyari sa akin yung mga ganyang bagay. Tulad niyan na na-entrap siya. Totoo naman wala namang 100% wala naman siyang kasalanan doon. Dahil nag-deliver lang naman siya. Tsaka ang may gawa naman yung pulis din, 'di ba? Kasi alam nilang bawal pala yun eh, tapos ibubuk nila. Dapat ang ulihin nila nagbebenta. Hindi yung kawawang rider. So ginawa lang accomplish yung yung rider para lang masabi may huli sila. So kawawa yung mabibiktima ng ganun ng mga rider na naghahanap buhay lang. Kaya mga master, ako payo ko dun sa mga kapwa natin rider. Hanggat maaari, no? Yung bawal kasi ang mali lang kasi doon ni rider, mga master. Sa akin, may mali rin doon si rider. Bawal talaga yung buhay. Mga buhay na hayop, no? Yun lang ang mali ni rider doon. Pero yung siya yung mag-deliver siya ng ganun, hindi siya may kasalanan doon. Kumbaga na-entrap lang talaga siya. 'Di ba? Kawawa eh. So kaya ako lesson dun sa mga kapwa natin mga rider, mga master, na maging mabusisi kayo, maging aware kayo sa lahat ng booking na kinukuha nyo, lalong-lalo na yung mga ganyang klaseng mga buhay. Para lang hindi na tayo nadadamay, 'di ba? Yung mga drugs na yan, mga master, yung mga delikadong parcel, kagaya ng drugs. Pag kayo na dyan, kumbaga na-entrap kayo at pulis din yung may gawa, ang laking kaso noon mga master. Alam naman natin na na kaya mong patunayan na hindi ikaw ang may kasalanan. Kumbaga hindi ikaw ang tawag nito, hindi ikaw ang talagang suspect. Kaso nga lang yung abalang idudulot sa iyo nun, no? Sobrang napakabigat. Tapos magpapiyansa ka pa. 'Di ba? Kaya ingat sa mga kapwa ko rider. Yan po ang dahilan kung bakit ako mga master mahilig ako mag-cancel. Madalas ako mag-cancel at hindi ako kumukuha ng mga booking basta-basta. Kasi umiiwas ako sa mga ganyang klaseng pangyayari. So yun nangyari naman kay rider, talagang set up yun mga master. Talagang yung police gusto lang magkaroon ng accomplish, 'di ba? Gusto lang niyang, alam naman natin 'di ba, police minsan talagang, sa akin hindi ko linalahat pero karamihan sa police wala na rin akong tiwala eh. Dahil sa mga ganyan, imagine mo, alam nila na kawawang rider ang madadami pero wala silang awa. Sila pa nag-book nun, 'di ba? Hindi nag-iisip. Dapat ang hinuhuli nila yung mismo nagbebenta. Alam naman pala nila na may nagbebentang ganon sa ganong address. Bakit di pa nila hulihin, 'di ba? Bakit kailangan yung rider pa, kawawang rider ang kanilang pinagtripan? So, yung mga ganong klaseng mga master huli, yun eh, entrapment na illegal. Illegal yun.
Wala namang kinalaman si rider dun sa operasyon nila, sa kanilang transaction eh. Tayo mga rider, pipick up at i-deliver lang tayo. Yun lang ang trabaho natin. Wala nang iba. So, kaya ako payo ko doon ano sa ibang mga rider, ingat tayo no. Marami ng modus ngayon para lang sila ay magkaroon ng ano, promosyon. So, ayan, napanood ko lang yan, na-alarma ako at syempre, share na rin natin sa mga kapwa natin kasi baka meron pang mabiktima. So, kaya doon sa mga rider, mga naghahabol sa kita, matuto tayo magbasa at makiramdam sa mga booking na kukunin natin. Pag yung mga ganyan na mga ano na, mga buhay na hayop na mga kahayupan na mga master, huwag nyo nang kunin yan kasi bawal talaga yan in the first place. Bawal talaga yan, nasa policy nila, Lalamove yan eh. Ako dati nakapagdala ko niyan manok. Dati nung bago-bago pa lang ako sa Lalamove, hindi ko pa alam eh. Pero nung nabasa ko yung policy, bawal talaga, hindi ko na inulit. Kasi malaki yung factor niyan mga master kapag buhay ang dala mo, lalo ng mga hayop. Pag namatay yan, di ba, kasalanan mo. Kasi unang-una, alam mong buhay, alam mong bawal, din alam mo. Ngayon, dahil namatay, magbabayad ka pa kasi hindi mo iningatan. Pareho ko rin kayo may kasalanan ng customer kasi alam din niya ng mga customer na bawal ang buhay sa Lalamove, di ba? So para lang iwas kayo sa trouble, might as well na wag na kayong tumanggap ng mga booking basta mga ganyan, sinabing kalapati, manok, o kung ano man, mga endangered species, para hindi na kayo magaya dun sa isang rider na kapwa nating Lalamove. Okay, huwag nyo na lang tanggapin. Hindi natin sinasabing kasalanan ni rider, no? Talagang baka hindi rin niya alam na bawal yung buhay. Pero hanggat maaari mga master, huwag na. Sunod na lang, di ba? Kaya napakahalaga ng ano, nagbabasa. Ngayon, kung walang details at biglang bulagaan yung ano, yung ganong pangyayari, pwede nyo namang cancelin yan. Diba? Cancelin nyo na lang mga master. So ayun mga master, papunta na tayo sa Marikina. Hindi ko na kinuna ng kasabay itong booking natin, no? Diretso na natin to. So ayan mga master, nandito na tayo sa ano, saan ba to? Dito na yata yun. 2:30 to lang boss. 2:32 lang. Teka lang, parang wala eh. Kakalabas ko lang kasi sir, una kayong booking eh. Wala ba kayong barya dyan? Teka lang ha. Tingnan ko kung aabot to. Magkano sukli? 18. Mukhang aabot. Abot. Teka. 10. Okay na? Sige, salamat. Okay. 250, 240. So, ang kinita natin is 440 mga master. Salamat sa tip. Mga master, matapos kong kumain dito, kumain muna ako eh. Ginutom ako. Nakakuha tayo ng booking habang nagtatambay tayo papuntang Bacoorte. Malapit lang sa amin. So, tinira ko na, syempre, pabalik to sa amin eh. Patay tayo nito mga master. Umuulan na. Agoy. Lalamove. Yan po yung papuntang Bacoor. Isa na, umuulan.
Ayok. Umuulan, umuulan. Umuulan bakla. Silong muna tayo. Ayan mga master, tumila na yung ulan. At yun na nga, maghahanap na tayo ng booking natin. So, ano ba yun? Ba't ko papasok to sa bulsa? Ayan. Try tayo maghanap ng kasabay. Bigay mo na sa akin yan. Okay. So, ayan mga master. Meron na tayong booking. Bakery. Ano to? Ako, patay tayo dito. Ano kayong pipick upin natin dito? Pick up! Kay Erica? Hill po, Hill. Hill. Papunta kay Sarina. Ayun. Payment kanya na lang. Okay. Okay, mga master, quality. Akala ko bakery. Wala lang signal. So, basta meron tayong pick up isa. Wawaswasin na natin to mga master. Alam ko to kung saan to eh. Tirahin na natin to. Okay, let's go. Tirahin na natin. So ayan mga master, meron na tayong dalawa. Dala-dala na natin yung dalawa nating booking. At ito ay nagkakahalaga ng asa 450 plus din, no? Itong booking natin na to. So isang Parañaque at saka isang Bacoor. So last booking na natin to. Apat lang yung booking natin na long ride eh. Ganun na naman tayo kapag long ride eh. Ayan, so wawaswasin ko na lang to papunta ron. Alright, so we're here mga master. Ay, ito na pala. Teka lang mama, checkin ko lang. Ito ma'am, 226 lang po. Ayan, okay, salamat. Okay, so may tip. Quality mga master. So let's go to our next drop off. Dire-diretso na to. Hindi na kukuha ng booking mga master. Kasi ano na, napapagod na ako. Alright, ayan mga master, nandito na tayo sa amin, no? Sa Las Piñas. At malapit na tayo sa ating drop off. Last drop off na natin to. Hindi na ako kumuha ng booking kasi malapit lang din naman eh. At ayoko na, pagod na ako.
Layo ng biyahe natin ngayon mga master. Dulot dulo, Marikina, Bacoor. So, kahit pa paano kumita rin tayo ng disente ngayong araw na ito, no, sa 4 na booking mga master. Kasi ayan, bukod sa medyo mataas ang fare na nakuha natin, may mga pasobra pa yung kliyente natin. So more than 200 pesos plus ang natin, tip ng bawat isa. So ayan, sa 4 na booking, more or less mga less than 1,000 din, no, yung natin, kita natin. Pwede na yun. Lang naman tayo, half day lang naman, saglit lang naman tayo. Dalawang balikan lang, isang lagari lang pala. Ganyan ang mga gusto kong booking mga master, yung isang papunta at saka isang pabalik lang. Wala nang ibang less hassle, mas tipid sa gasolina. Tsaka makakatipid ka rin sa oras. Ang magiging kalaban mo lang talaga dyan, yung pagkuha lagi ng second booking. Yun lang talaga yung laging kalaban. Pero pag nakuha mo naman na yung pangalawang booking, good to go na yun mga master, dire-diretso na lang yun. So yan, nakakatuwa kasi kahit papano ngayon hindi tayo nagtagal sa paghahanap ng second booking natin. At naging quality ang biyahe natin mga master. So mga master, nandito na po tayo sa sa ating drop off. Hindi ko lang alam kung saan banda rito, pero sundan lang natin yung mapa. Hello? Ma'am, nandito po ako sa may Dali. Saan po ba? Apo. Teka lang. Teka lang, yan. Saan ba, ma'am? Direct. Eto, ma'am, ako nakataas ang kamay. Left side. Ay! Teka. Lagpas. Lagpas pala ako. Lumagpas pala ako. Ay, lumagpas ka kanina? Oo. Ayun, nakalagay 3 Ayun. Hinahanap ko kasi yan, hindi ko makita. Thank you. Okay, salamat. Ang ganda ng pusa, oh. Oo, dalawa yan pa imato kasi. Yejin, halika rito. Ang ganda, oh. Yan dalawa. Oy, salamat. Thank you. Ayan mga master. So may tip pa. Okay, quality. So alright, so yung quality mga master. Panalo yung biyahe natin ngayon. So dahil dyan, uwian na. Kaya lang. Alright. So, ayan mga master, quality. Panalo yung biyahe natin. Lahat may tip. Long ride na merong tip kahit pa paano. Bibihira mangyari yan mga master. Kadalasan kapag long ride, exact amount lang. Pero meron silang mga tip. Kaya panalo yung biyahe natin ngayon.
So assessment sa biyahe natin, medyo muntik na tayong umuwi ng iisa lang ang booking. Buti na lang tumila yung ulan kanina, kasi kung hindi talaga titila ang ulan, mapapauwi tayo ng isa lang ang dala-dala natin. So medyo lugi-lugi tayo doon ng konti. Pero dahil nakakuha tayo ng booking, ayan, naging winner yung natin, yung biyahe natin. So, nakailang booking tayo ngayon mga master? 4. Magkano ang kinita natin? Hindi ko binilang. Basta 200 plus per booking. Nagre-range siya ng 250, 240 per booking. Yung isa 200 kasi lang yun 173 lang yun So, ginawan 200. Kaya at least 200 plus yung per booking natin. So okay na mga master. Ito paano, kung ima-minus natin yung gasolina natin, meron pa rin naman matitira, no? Kasi 120 lang naman yung gasolina natin full tank. Meron pa, may 2 bars pa. Sa top up natin, hindi naman tayo nagta-top up kasi wallet naman yung kinukuha natin. Kaya no problem. So deduct natin yung yung gasolina na 120. Meron pa rin tayo malinis na 700 plus. Not bad mga master para sa 4 na booking lang. So ayan, siguro hanggang dito na lang muna yung biyahe natin. Tayo'y magpapahinga na at malapit na rin ako dito sa amin. So magkita-kita po tayo sa susunod na update mga master. Maraming salamat po sa mga sumama dito sa biyahe natin. At sana po huwag kayong magsasawang manood sa mga content na ginagawa natin. Mapabiyahe man natin, long ride, camping, fishing content at kung ano-ano pa. Thank you sa inyong lahat. So God bless po and kita-kits next episode. Bye-bye. Ayan, no? Recording pa rin ba tayo? Recording pa rin.